nag-aral ng computer science, kasi ako nag-computer science ako, meron tinatawag na two-way, no? Two-way communication. In fact, yung modem, kaya siya tinawag na modem kasi modulate saka demodulate. Kumbaga, inaano niya, sinesend niya, at the same time nagre-receive at the same time. So, hindi pwedeng yung lalaki lang ang nagsasalita, yung lalaki lang lagi ang nasusunod, at yung babae walang boses. Hindi naman pwedeng yung babae lang din lagi ang nasusunod at yung lalaki walang boses. Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng sabi nga nila, ng dalawang tenga, isang bibig, so that we can listen first. So yun yung unang natin pag-uusapan ngayon, yung careful listening. Careful listening, tingnan muna natin yung Proverbs chapter 18. Proverbs 18 verse 13. Sabi po dito, he that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him. Anong pong tawag dyan? Assumptionist. Assumptionist. Joke po yun, ano? Yung assumption po kasi ay school yan dito sa atin, sa Manila, no? Sinajudge mo na, hindi mo pa napapakinggan, no? Bakit? Kasi meron po tayong tinatawag na mga saan ba ako magta-type? Dito na lang, no? Lahat po ng tao ay may tinatawag na bias. Lalong-lalo na tayo mga Kristiyano. Bias tayo sa salita ng Diyos. No? Pag hindi yan biblical, nag-turn off na agad yung ating isipan. No? Pag nakita natin nagdamit ng kakaiba, automatic, nasa isip mo na, bias ka na kagad. Ay, hindi sigurado ako, hindi yan Christian. Ganyan siya magdamit. Ganyan siya. Okay? Meron po tayong tinatawag na napakarami pong mga bias. At pag sinearch nyo to sa Wikipedia, cognitive bias, makikita nyo merong parang wheel, no? At paano mo makikita yung mga bias na yan sa sarili mo. Okay? So pinag-aaralan po yan sa psychology. Pero hindi po lahat ng nag-aaral ng psychology, pag tinanong mo, alam yan. Kasi may tinanong ako, hindi niya alam. Alright, balik tayo sa careful listening sa Proverbs 18:13. Yung nagja-judge agad-agad bago niya napapakinggan, that is a foolish way. So, nung ako ay nung ako ay trainer sa call center, meron kaming module dito, no? Listening. It's 45 minutes. Pero ngayon ay siguro saglit lang natin to. Ano ba yung proper way ng pakikinig? Very basic to. Kapag nakikinig ka, makinig ka. Huwag ka mag-interrupt. Sabi. Okay? O kaya naman, minsan change natin yung subject. O kaya naman, sinusolusyonan na natin kaagad. Alright? Minsan naman, we don't speak, sometimes we speak abruptly, agad-agad tayo nagsasalita na hindi tayo nag-iisip. Ayan. So, huwag tayong padalos-dalos. Pangalawa, listen without divided attention. Listen without divided attention. Parang yung iba sa atin ngayon, uma-attend kayo ng klase na ito, pero may iba kayong ginagawa. No? Siguro iba nakamute, nagluluto, walam. No? Yung iba naman nakatingin,
tinitingnan nyo yung ngiti ni Pastor Jomar, no? At niisip nyo yung crush nyo na Korean. Is focus, no? Focus. At yan po ay isang libro din. Meron pong libro na ang pangalan ay Focus. Ang author niyan is si Daniel Goleman. Meron siyang YouTube channel, ay meron siyang YouTube speech sa YouTube It's for the about user type focus. Yung attention daw natin, yan ay isa sa mga precious commodities ngayon. Sumasabog ang impormasyon ngayon, sumasabog ang kaalaman. Ang problema, kaya sumabog yung impormasyon, sumabog yung kaalaman, kaya ikaw, ang kinalabasan, sabog ka na rin. Tama ba yon? Mag-thumbs up nga kayo kung sa tingin nyo tama yon. Ganun, dalawa. Yan. Okay, tama yon, no? Sa dami ngayon, libre na lahat. Lahat makikita mo na sa internet, sa YouTube. Mamili ka na ng preacher na pakikinggan mo. Ang problema, hindi ka nakafocus. If you Wala ka natututunan. contract to associate to, sir. Listen, without divided attention, the average person can speak 120 to 180 words a minute and can think at 4 or 5 times that rate. Kaya habang ako ay nagsasalita, ako din ngayon ay nag-iisip. At kayo din, habang kayo ay nakikinig, nag-iisip din kayo. Okay? So, kung kayo ay multitasker, try to limit yung pag-multitask nyo, especially kapag kayo ay nag-aaral. Okay? So, meron mga gumagawa ng assignment habang nasa harap ng TV. No? That's a big no-no. Okay? Pangatlo, listen to understand. Not only what is said, but what is meant. Especially sa English, meron tayong tinatawag na mga expressions, mga figures of speech, mga idiomatic expressions. So, pag hindi ka aware sa mga yan, akala mo yung sinasabi ay yun na yun, you're taking it at face value. No? Listen to understand. Minsan iba yung sinasabi ng tao dun sa kanyang gusto niyang sabihin. Minsan hindi niya masabi yung gusto niyang sabihin, pero yung mga sensitive na mga tao, nakukuha nila yun. Kumbaga, gusto niyang inis na siya, hindi niya lang masabi. Parang ganon, no? O kaya, nagsisinungaling siya. Ganon, okay? So, listen to understand not only what is said, but what is meant. Pangalawa, careful speaking. Kanina careful listening, ngayon naman careful speaking. Ephesians 4:15, speaking the truth in love. Okay? Pag sinabi nating speak, huwag daw magbigay ng silent treatment. Sinong mahilig magbigay ng silent treatment? Lalaki, babae? Both. Lalaki siguro. Lalaki siguro. Lalaki. Sir, can you repeat? Babae minsan. Can you repeat? Yan. Ang sagot dyan ay parehas. Depende, no? Kung sino yung gustong gumamit nun. Kaya, huwag niyo pong gamitin yung silent treatment. Nung una, ginagamit po yan. No? Ginagamit po namin yan. Pero ngayon, nahuli na po namin ang kiltik ng isa't isa. So, hindi na po kami gumagamit yung silent treatment. Pangalawa,
Don't assume the other person knows what you want or need. So may palabas The status, si Mel Gibson, in the condition ang has title been met, noon but ay there What are Women also Want. status. ID should be Ang equals nangyayari yata doon ay nadidinig niya yung mga iniisip ng mga babae. Okay, so it's just a fictional movie. Pero hindi po talaga nangyayari yun na ang mga lalaki ay alam na ang gusto ng kanilang mga asawa. So they have to discover, they have to ask, and you have to talk about it as a couple. Don't assume the other person knows what you want or need. Dun sa libro na ito, sinong may ano nito? 7-Minute Marriage Solution. Kaninong libro to? Sinong nag-select nito? 7 minutes. Si Pastor Ronel, yan. Ikaw ang nag-select niyan. So dito sa libro na to, first chapter pa lang, tinatalakay na yung stop clinging to unrealistic expectations. Okay? You go into a relationship and you have expectations. And the good news is a lot of those expectations are true. But the bad news is some of your expectations are just not going to be executed. Hindi mangyayari. Okay? Because it is unrealistic. Kala mo, you married a prince and you will be the princess. Hindi mo ina-expect ikaw pala maghuhugas ng plato, ikaw pala maglalaba. No? There are times na ganon. Expectations. Sometimes ladies expect men to know what you want. Don't expect if you didn't say what you want, no? So, mga babae, kung hindi mo naman communicate clearly kung ano yung ina-expect mo, huwag ka mag-expect. No? Halimbawa, gusto ko, sabihin mo sa asawa mo, gusto ko, pinagbubuksan mo ko ng pintuan ng medyo natataranta ka at tumatakbo ka, yan. Pagka ganun yung expectation mo, sasabihin mo para gagawin ng asawa mo. Di ba? Okay. Pangatlo, make it your goal to increase your own level of communication. According to Husbands and Wives na book from Nav Press Publications, merong 5 level. No? Yung casual conversation. Pangalawa, yung reporting ng facts. Pangatlo, nag-uusap kayo tungkol sa mga ideas. Kamusta kaya yung ano, no, yung outcome ng election ngayon, no? Yung ganda, no? Ideas. Tapos number 4, higher level na yung feelings and emotion. Sasabihin ng babae doon sa kanyang asawa, alam mo, hindi maganda yung feeling ko sa babaeng yan. O kaya sabihin niya, alam mo si kapatid na ganito, parang ganito. Yun yung feeling, sinishare niya sa'yo. No? Ngayon, yung lalaki naman, hindi naman niya nagsishare ng mga feelings and emotions. Usually, babae ang gumagawa niya. No? Pero, ang mga lalaki, kailangan din natin mag-share ng ating buhay, ng ating feelings and emotions. And yung highest level daw, according dito sa book na to, number 5, open, closest sharing on a deep personal level. So ito yung talagang intimate kayo na nag-uusap na, uy, alam mo yung sinabi mo, nasaktan ako dun eh. O kaya naman, uy, nung sinabi mo na yung nanay ko pangit, nasaktan ako dun. Diba? O kaya nung sinabi mo na hindi ako marunong magluto, nasaktan ako doon.
nung sinabi mo na, o kaya naman yung lalaki, sasabihin niya, nung tinawag mo akong panot, saktan ako. Ayan. So, minsan hindi alam, no? Pero masakit pala. Speak. Pangalawa, truth. The content of communication. Speaking the truth. Ngayon, sa mga lalaki, natural tayo na mambobola tayo. Mahilig tayo mambola. In English, ang tawag doon, flatter. No? Fina-flatter natin yung mga natin, binobola natin yung mga girlfriend natin, hanggang napangasawa mo na, binobola mo pa din, no? So, hindi mawawala yan, pero dapat kapag tayo ay usapang seryoso, hindi natin hinahaluan ng mga exaggeration, no? Ng kasinungalingan at ng mga bagay na walang katotohanan. Christians should always speak the truth because of our oneness with Christ and each other. Yan. Hindi nawawala kasi yung pambobola minsan dahil yung mga babae gustong-gusto talaga nilang binobola sila. Kaya banding din ng mag-asawa yan, yung nagbobolahan. Diba, pares na kayo mataba, nagtatawagan kayo ng mga ng mga butiki, diba? Ganyan, pero hindi naman, no? So, and then be honest and open with each other. Mali lang, naglo-load pa. Yan. So, may tatlo akong i-share sa inyo kung paano maging honest and open with each other. Number one, mag-schedule kayo ng time, no? Setting a specific time every week for both partners to discuss their thoughts and feelings. Yan. So, ma-enhance yung inyong communication yan. Kung kayo ay boyfriend-girlfriend pa, start na kayo mag-practice ng regular na pag-uusap. Yung pag mag-asawa na kayo, bago kayo mag-asawa, mag-schedule na kayo, o dapat every Monday ng ganitong oras, usap tayo. Okay? Pangalawa, digital detox. Amoy na, pupunta kayo sa restaurant, kikita niyo yung buong pamilya naka-gadget. Diba? Hindi na ako tumingin sa hindi na ako tumitingin sa iba. Tinitingnan ko na lang yung pamilya namin Lahat kami labas kanya-kanyang labas ng habang nag-aantay ng order Kanya-kanyang labas ng gadget. Pero minsan naman nag-uusap din, no? So dapat aware lang tayo na maganda ang digital detox. Studies show that a digital detox can benefit not only your health as an individual, but also your relationship. Okay? And then, pangatlo, honesty hour. Ano yung honesty hour? Set aside an hour where both individuals can talk freely about any topic, knowing the space is safe and free of judgment. Ayan. So yan yung mga tips, no, kung paano magkakaroon ng good communication. Paano magkakaroon ng honest and open communication with each other. Speaking the truth in love. So yung love, paano? Ito yung how. Ito yung manner ng communication. So we must always build up with our tongue. Okay, hindi naman kailangan maging bolero tayo, no? Ang kailangan is hanapin natin kung ano yung mga magaganda sa ating asawa. Kung
good provider ang mister mo, sabihin mo sa kanya na, oh, good provider, ay na-appreciate ka namin dahil ikaw ay laging nakakapag-provide sa amin. O kaya naman, oh, usually sinasabi ng asawa ko sa mga anak ko, oh, magpasalamat kayo kay daddy, ganyan-ganyan. At nakakain tayo dito, ganyan. I-appreciate din natin yung ating mga sis, yung ating wife. O, na-appreciate ko yung ano mo, yung maaga mong pagising at inihanda mo na yung aking damit. No? O kaya naman, gumising ka ng maaga. Tapos, pinag-init mo na ako ng tubig pang kape. Kaya, build up natin. Isipin natin, paano natin i-build up yung ating asawa. We must never blow up with our tongue. We must pay careful attention to not only the content of what we say, but also the manner in which we say it. Siguro narinig nyo na yung kasabihan, yung quotation na, it's not what you say, it's how you say it. Mm-hmm. Okay? So, minsan, yung pagkasabi mo, tama naman yung content ng sinabi mo. Kaso lang, the way you said it is pagalit. So, wala. Sabi nga nila, actions speak louder than words. Okay? So, ano ba yung mga problem sa communication? Ano ba yung source ng mga problem? So, spiritually, meron ditong number one, yung puso natin. Talaga kasi makasalanan yung puso natin. No? Jeremiah 17 verse 9, out of the abundance of the heart, no? The heart is ano yan? Sabi dyan, no? 17 verse 9, the heart is wicked. Who can know it? Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things. Pag sinabi po nating heart, it is not the one that is beating, no? Hindi po. Sinabi nating the heart is used to refer to the innermost person. It means kung sino ka. Okay? It's not the physical heart. So, it means talaga makasalanan tayo. Who we are sinners. Kaya sinasabi ng Jeremiah 17 verse 9, deep inside, you are a sinner. Okay? And because you are a sinner, out of the abundance of the heart, out of the abundance of who you are, it will eventually come out. No? Kaya nga sabi ng Bible, hindi yung kinakain natin ang nagpapadumi sa atin, kundi yung lumalabas sa ating bibig. Pangalawa, pride. Pangalawang problema sa communication is pride. Actually, siguro ito dapat yung number one. Number one problema sa mag-asawa is pride. Bakit? Kasi si Mr. ayaw patalo. Si Mrs. ayaw din patalo. Pares kayong tama. Paano na? Paano tayo mag-move forward? Diba? Kaya kailangan mag-usap. Kailangan magpakumbaba. Kasi ang pride, yan po ay destructive. Lalo na kung parehas kayong mag-pride, parehas kayong ma-destroy. No? Alam niyo na ba yung kwento ng lighthouse sa kanang warship? Alam niyo na yon? Sabi nung warship, nakita niya yung lighthouse. Hindi niya alam na lighthouse yun. Pero warship siya, sabi niya. This is pangalanan natin ng MV. MV
Uh, MacArthur, we are a warship. Please change course. Sumagot ngayon yung lighthouse. Sabi niya, no, we cannot change course. Please, you be the one to change course. For the portal, Sumagot we ngayon yung already warship. Sabi niya, reported it to stage after the data reference. don't you know who we are? We are a warship. We are equipped with nuclear. We can blow you out of the sky. Ganyan. Sumagot ngayon yung lighthouse. Thank you for clarifying, MV MacArthur, that you are a warship. And we would also like to clarify that we are a lighthouse and we cannot move. Okay? So, anong lesson doon? Merong tama. Hindi pwedeng parehas ay tama. Ngayon, kung pag parehas kayong ipipilit nyo, ay sasabog kayo parehas. Diba? So, kailangan, again, mag-usap. Pangatlong problema sa communication, yung walang pakialam or apathy. Apathy, walang pakialam. In stage at Pag walang pakialam ang isa at yung isa naman may pakialam, merong may patutunguhan maganda. Kasi may pakialam yung isa. Pero pag parehas kayong walang pakialam, yan ay problema. Kasi may problema kayo na kailangan yung ayusin, pero hindi maayos kasi parehas kayong walang pakialam. Pero pag may pakialam yung isa, mangungulit yun doon sa isa. Okay? Number 4, problem sa communication, differences. You have to recognize na ang pinakasalan mo, ang spouse mo, ay hindi kayo parehas. Hindi kayo parehas ng personality. Hindi kayo parehas ng gustong pagkain, probably, no? You have different personalities. So you have to respect that. Conflicts often occur because of the basic difference with the way men and women think and express themselves. Pero these very differences are the ones that help you stay together. Oh. You have to think about that, no? Yung mga differences natin, it helps us. Yung isa, malakas. Yung isa, mahina. So yung malakas, tutulungan yung mahina. What are some of the harmful ways of communicating? Number 1, anger. Tingnan nga natin yung Colossians chapter 3 verse 8. We only pointed the 01, but let me check. But now ye also put off all these. Yan. Ang dami. Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Pangalawa, quarrelsome. I hope wala naman sa ating ganitong attitude, yung mahilig na makipagtalo. No, mahilig. Para lang masabing makikipagtalo at makikipagtalo, Pangatlo, nagging. Harmful way of communicating yan. Nagging. Ano ba yung nagging? Kala natin ang nagging, babae lang. Hindi po parehas po yan. No? Parehas po tayong may tendency na mag-nag. Ano ba yung nagging? Yung mataas na boses na paulit-ulit. Pag mataas na boses mo at paulit-ulit, ang tawag doon, nagging na. Para siya hindi maging nagging, babaan mo yung boses mo at huwag mong ulit-ulitin. Okay? Paano pag ayaw makinig? Yep, I'm checking right now. Hawakan mo sa mukha. Ilapit mong ganun. Tapos tingnan mo sa mata.
Tapos sabihin mo yung gusto mong sabihin. Ano? Criticizing. Ito, medyo mag-spend tayo ng time dito sa criticizing. No? Iwasan natin yung mga words na nakaka-trigger. No? Criticizing. Now, may tinatawag na constructive criticism. Pero, husbands, tayo yung strong vessel. Isipin natin kung paano natin i-criticize ng tama yung ating wife. But let me try it. Hindi masarap yung luto mo. To stage. Timpla mo parang yung sa kanto. Hindi mo alam kung masarap yung sa kanto o hindi, di ba? So we have to find, kasi weaker vessel ang mga babae, we have to find a way to speak to them na hindi sila, that they will not take it, negatively. Okay? Yes, I can. Panlima, I'm doing wrong timing. Yan. Hindi sa lahat ng oras, ready makinig ang spouse mo. So, humanap ka ng tamang timing. Yan. Pagkadadating lang ng husband mo or ng wife mo galing sa work, pagod yan. Siyempre, ayaw niya na pagdating, problema ka agad ang sasabihin mo. No? Pero minsan nangyayari yan. So, being men, recognize mo na potentially, yung iba kasi ang ginagawa, pauwi, turn off mo na yung work mindset mo. Tanggalin mo na yung pagiging pastor mo, tanggalin mo na yung pagiging worker mo, i-ready mo na, i-mindset mo ng sarili mo na I am a husband, I am a father. Kaya pagdating mo, ready ka na. Ganon din, pag babae, no? Tanggalin mo na yung pagiging pastora mo. Ay, hindi, wala tayong pastora dito. Ayan. Okay? Wrong timing. Ignoring. Ayan. Ignoring. Ang mga babae, akala nila minsan ini-ignore sila, which is totoo, no? Yung mga husband talaga, no, na nang i-ignore, no? Ako naman, early part ng marriage namin, ako kasi mahilig akong mag-watch ng TV. So, although wala naman kaming TV talaga nung early part ng marriage namin. No? But lately, nung nagka-TV na kami, pagkakausapin niya ako, alam niya na na-discover namin na para mas maganda yung pag-uusap namin, kailangan i-pause. Buti na lang talaga may pause na ngayon, ano? Kailangan i-pause yung pinapanood and then focus. Okay? Para hindi ma-ignore. Ano pa? Yung hindi nag-iisip, no? What are some of the harmful ways of communicating? Ayan, communicating without thinking. Kailan nangyayari yan? Usually, nagmamadali ka, hindi ka na nag-iisip. Ganon. What do I do and don't do to improve my communication? Identify, confess, and forsake the sin of not communicating with your mate. Okay? So, given yan, Try to. ang mahirap dyan yung identify. Kasi hindi natin minsan makita kasi meron tayong pride. No? Meron tayong pride. Blind tayo. Hindi natin makita kasi meron tayong pride. So, ask your mate. No? Sa tingin mo, ano yung area na hindi tayo nakakapag-communicate na pwede kong baguhin? Pangalawa, don't talk about your problems when other people are present. Oh. Halimbawa, nandyan yung mother-in-law mo or yung nanay mo. Halimbawa, lalaki ka, tapos nanay mo nandyan. Tapos sasabihin mo, yung asawa ko, hindi marunong maglaba. Diba? Problema yun, hindi siya marunong maglaba. Pero nandun yung nanay mo, tapos sinabihan mo yung asawa mo na hindi siya marunong maglaba. So ano mafe-feel ng asawa mo? Diba? Kaya naman, andyan yung mga anak mo, tapos kinikriticize mo yung asawa mo sa harapan ng mga anak mo. Or the other way around, napakabatugan talaga niyang tatay niyo. Walang ginawa kundi manood ng TV, no?
lahat na ng napanood niya na. Ganon. O kaya naman, napaka tamad niyang nanay niyo. Tagal ko nang pinapalaban tong shorts ko. Pinubuan na ng kalaba. Hindi pa na nalaban. Okay? Talk with the present problem at hand, not the past. Pag-usapan niyo talaga yung present. Kasi pag yung past na yun eh. Tapos na yun. Number 4, avoid using emotionally charged words. Ano ba yun? Mga emotionally charged words. Yung words na pag nadinig mo, nagpapanting yung tenga mo. No? Kailangan talaga medyo spiritual ka pagka nadinig mo yun para hindi ka magpanting ang tenga mo. No? For example, napakapalpak mo talagang tao ka. Ha? Sakit Wala naman. ka nang ginawang tama. Lahat ng ginagawa mo mali. Oh. Tagalog yun. Ang English nun, we're such a failure. Huwag niyong sasabihin yun sa asawa niyo or sa anak niyo. Kahit kanino. No? Kasi nililabel natin sila ng ganon. So masakit yun. Matatandaan nila yun. Yan. Meron pa. Yung in-laws mo, huwag mo i-criticize. Siguro narinig nyo na yan, di ba? Pero sasabihin mo yung nanay ng asawa mo o kaya yung tatay ng asawa mo. Yung tatay mo, lasinggero talaga yan. Yung nanay mo, tumador. Bagay sila mag-asawa. Patay. No? Kick out ka na, divorce na. Oh. O kaya naman sasabihan mo yung in-laws mo na ito pong anak niyo ay napaka-ganito. Alam mo, kahit mag-asawa na kayo, anak pa rin yun ng in-laws mo. So, wag mong i-criticize yung asawa mo sa harapan ng sarili nilang anak. Maliban na lang kung kayo ako. No? Kasi yung mother-in-law ko, talagang close kami. binigyan ko ng pizza. Tuwang-tuwa na yun sa akin. Dumadating ako sa bahay nila dati, talagang simangot to the max. Yung aking mother-in-law, simangot to the max sila. Siyempre, nag-iisang anak. Ang ganda-ganda ng anak nila. Tapos, maliligawan ng isang payatot. Pangit. Diba? Kaya talagang simangot to the max sila. Eh, nung nagdala ako ng pizza, sabi nila, sarap to. Sabi nung, simula noon, na. Kaya, lesson learned, no? Pag kayo ay bumibisita, magdala naman kayo ng pasalubong sa biyena, sa magiging biyena niyo. Okay? Do not criticize your wife or husband in front of their parents. Okay? Go out on a date periodically. Okay yan, no? Sa mga bagong kasal. Pag tumatagal na, dapat talaga ini-schedule yun. Kasi yung bagong kasal, usually, lagi nagde-date pa din yan. No? Pero habang tumatagal, dumadami ng responsibilities, mga anak, ganyan, wala na yung mga date. So, date night na lang. Date night sa bahay, date sa labas. Provide an open, permissive, accepting atmosphere. No judgment. Compliment each other frequently. Ano ba kami nagko-compliment? Ang asawa ko naman is ma-compliment. No? Lagi akong kino-compliment ng asawa ko. Andito ka ba? Dito ka ba, mami? O baka Wala siya po. kino-compliment ko. Wala. Okay. Andun siya sa kabilang kwarto. Baka nadidinig niya din. Seek to understand, not just to be understood. Curious ako dito sa Philippians chapter 2 verse 3. Buksan natin.
Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Okay? So medyo may angle siya na gano'n, no? Ang punto ng verse na to is yung ating isip, huwag tayong masyadong mapagmataas. Isipin natin na mas magaling sila sa atin. Now, meron ako natutunan in the past, hindi ko na alam kung saan ko natutunan to. It's kahit sino kausap mo, you can learn from them. Kahit sino. Okay? Kaya yung verse na to, Philippians chapter 2 verse 3, pwede mo tong talagang i-apply. But in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. May masasabi sila na hindi mo alam. Meron silang alam na hindi mo alam. Kaya, kailangan maging humble ka. No? And then, yung principle na seek to understand, not just to be understood. Andun yun sa book ni Stephen Covey, yung 7 Habits of Highly Effective People. Isa yan sa mga habits. No? And useful po yan. Number 9, gamit tayo ng mga words like please, thank you. Yan, maging second nature sa atin yan. Appreciate it. Appreciate that. Oh. Don't let pride keep you from admitting when you're wrong. When you disagree, don't be disagreeable. Okay. So, may nag-i-invite sa akin na mag-contribute doon sa village namin kasi piyesta. So, ang mindset ko, pag nag-contribute ako doon, ibig sabihin, parang nagko-contribute din ako doon sa kasalanan nila. Mali po yun. No? Kailangan tayo maging magandang tingin sa atin ng mga tao. Sa lahat ng bagay, as much as possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Okay? Kaya, yung verse na to, o tong point na to, no, when you disagree, don't be disagreeable. Kung Kristiyano ka, you should have the love of Christ. Hindi yung pag hindi mo nakasundo, minumura mo na kasi hindi Kristiyano. Huwag yun, huwag gagawin yun. No? Okay. Meron pa ditong dalawa. Sahin nyo na lang yan. Seek to please God by everything you say. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. Okay. Sige na, una na kayo. Punta na tayo doon sa next part. The conflicts in marriage. Bakit may conflict? Kasi po, tayo po ay hindi pa tayo glorified bodies. Meron pa tayong fleshly nature. Meron tayong selfish lust. Meron tayong divine jealousy. Sorry, not divine but divisive jealousy. Meron tayong conceited pride. Ano yung ibig sabihin ng conceited? Yung self-centered pride. At minsan tayo ay pagod, no? We are tired, we are fatigued, and we have other physical problems. Halimbawa, masakit yung ngipin, no? Okay, masakit ang ulo. Pagka ganyan ang sitwasyon, ano yan? No? Prone to conflict yan. Hindi maayos kausap yan. No? The conflict of the flesh, may conflict of the world's philosophies, methods, influence the thinking and behavior of unsuspecting Christians. Kaya maganda yung meron tayong subject na na-take before, no, ewan ko kung na-take na ng iba dito, yung Christian worldview. So that exposed tayo dun sa mga philosophy ng mundo. No?
Meron silang mga philosophy at meron din silang mga religious views. So alam natin kung saan sila nanggagaling. Okay? Bakit nagkakaroon tayo ng conflict? And then conflict of the devil. O, totoo yan, di ba? Kapag meron tayong gawain na maganda, gusto nating i-build yung pamilya natin, yung Diablo naman, pag nakikita niyang nag-e-effort tayo na maging ano yung letter I? Nag-e-effort tayo na maging babalik yun, no? Na intentional, no? Nag-e-effort tayo maging intentional sa family natin. Ayaw ng Diablo yun. Gusto niya away. Gusto niya laging may away sa pamilya niya. So bakit nagkakaroon ng mga away-away, conflict? Because we have personal differences. Iba-iba ang personality natin, iba-iba yung gusto natin. Gusto ko maasim, gusto ko manghang. Gusto ng isa matamis. Ako, 3 anak ko, no? Yung isa, ayaw ng tinapay. Yung isa, gusto almusal kanin. Okay? Yung isa, ayaw ng hotdog. So, kailangan mag-isip ka, anong lulutuin mo na lahat sila kakainin nila. Di ba? Hirap, no? So, differences of opinion. Hindi porket si Pastor Jomar, for example, ako, tagal na kami magkakilala, hindi naman siguro lahat ng bagay parehas kami ng opinion. Bakit? Magkaibang tao kami. No? Magkaibang tao kami. I'm sure magkaiba din kami ng binoto. Diba? Yung iba sinyo, siguro bumoto kay Willie Rebillame. Iba yung opinion nyo. Ako naman, iba din yung opinion ko. Yung iba, bumoto kay Bam Aquino. Diba? Differences of conviction. Yung iba, naniniwala na kailangan, pag nagsimba ka, kailangan talaga kapalda ka dapat. No? Meron akong classmate noon. Everyday, dapat nakapalda ka. Everyday. Kung babae ka, everyday, dapat nakapalda ka. Paano kung nagmomotor yung babae? Kahit na, dapat nakapalda pa din siya. Okay? So yun yung mga natawag na minsan, you have to pick your battles. No? There are also conflicts that are caused by circumstances. Pag-usapan na natin yung fatigue. Ito, isa pa, unfulfilled needs. Meron kang need na hindi fulfilled. O kaya naman, mainit ang ulo mo kasi meron kang financial pressures. Wala kang pantustos. Hindi ka pa nakapag-enroll ng anak mo. O kaya wala kang pang bili ng ulam mamaya o bukas. O kaya naman, napaka-busy. Yan. O kaya naman, family background. Lack of fellowship with God. Ito, no? Kaya gulo-gulo ang isip mo kasi kulang ka sa spiritual feeding. Some conflicts are caused by behavior characteristics. Unwillingness to communicate. Ayaw talaga makipag-usap. Sarcasm or demeaning remarks. So either dun sa nagko-communicate o dun sa nakikinig, meron silang ganyang traits. O ka naman, ayaw makipag-usap kasi meron siyang false, ay, naku, wala na, sarado na ang isip ko pagdating sa tao nito. No? Yan, jumping to conclusions, inflexibility, irritating habits, nagging, ito yung mga behavior characteristics. Pero meron din tayong tinatawag na medical problems, no? Now, hindi ko nakita dito, no? Medical problems. And that's very, that's very legitimate. Yung mental problem, yan. Okay? So, paano aayusin yung conflict? Parang, meron akong libro niya, no? To the better end, o better end. Ang first step dyan is root cause. Ano yung cause ng conflict?
Okay? Ang mali natin as Christians, we think ang lahat ng bagay, spiritual ang sagot. Hindi po. That's why may subject na biblical counseling. No? So that you have to first listen, no, to the person and try to lead him to the conclusion na makakasolve. Kasi minsan hindi naman tayo yung magsosolve ng problema nila, it's them. Okay? Pangalawa, apply God's medicine. Seek God's wisdom, follow God's advice. Number 3, respond with the proper therapy. Yeah. Si King Saul, nung kinonfront siya ni Nathan, how did he take it? Nagkasala si King Saul. Si David, no? Nagkasala si David, kinonfront siya ni Nathan, and ano yung naging attitude ni David? No? Di ba? Naging humble siya versus si King Saul na This is what I talagang iba yung attitude ni King Saul, no? That's why sabi dito, respond with a humble and gentle spirit, respond with soft words, and respond with gracious forgiveness. So, may mga steps dito, nasa manual nyo yan, pwede nyo nang basahin yan about forgiveness and how do I avoid conflicts. Mga spiritual things to, walk in the spirit, mind your own business. Yeah. Okay? So, madami pa akong pwedeng i-share, no, patungkol sa conflict and agreement, disagreement, pero I believe meron naman tayong manual so we can stick to this.